Lagi po tayong naghahangad ng tagumpay. Pero pag nandyan na, iba't iba tayo ng paraan ng pagtanggap. May mga naniniwalang deserve nila. Pero meron din namang nag-iisip na baka tsamba lang. Uy. Or hindi pala ako yun. Ako, pag-usapan natin yan sa Payong Kapatid. Parang roller coaster ang buhay. Minsan lugmok, minsan mararamdaman mong nasa taas ka. Pero marami sa ating nahihirapang maniwala sa sarili kapag naaabot natin ang tagumpay. Yung bang pakiramdam mo ay sinwerte ka lang. Tulad na lang ng manunulat na si Daphne na nakararanas ng imposter syndrome. Akala ko walang chance na mapublish ako at all. Nung una, kumpiyansa ako sa sarili ko. Pero every time na magkakaroon ako ng mistakes or i-correct ako ng ibang tao, I started believing that maybe I'm not good enough. Hindi rin daw matago ni Daphne ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Lagi akong kinakabahan or namamasa yung mga palad ko. Nanginginig ako or I stutter most of the time. Minsan nauuna yung isip bago yung pananalita. Akala ko everything that I will say will turn out wrong. Dahil sobra na siyang nababahala, nagpatingin na raw siya sa espesyalista. I also went through a cognitive behavioral therapy, and then I brought that up with my therapist. So, kinonfirm niya that that is a real phenomenon wherein nagda-doubt ka masyado sa sarili mo. Kahit na may mga evidences naman na na-overcome mo naman. Dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili ay maraming oportunidad na pinalagpas si Daphne. Kabilang na riyan ang all-expense trip abroad at isang job promotion. Because of the fear na baka ay hindi ko pala kaya, I tend to push it aside and no-offer siya sa iba. Ayon sa senior psychologist na si Rhea Villa, may mga paraan para mabawasan ang pangamba ng mga nakararanas ng imposter syndrome. Ang imposter syndrome kasi, isa siyang cognitive distortion. Pag sinabi natin cognitive distortion, ito yung mga mental filters, no, kung bakit nagkakaroon tayo ng mga biases or meron na tayong perception. So, ang imposter syndrome, ang naiisip kagad ng tao na hindi siya enough, na feeling niya isa siyang fraud o peke. Kahit na opposite naman yung nangyayari. Kung meron ba tayong symptoms sa parang hindi tayo good enough, siguro whenever we do something na kung ano mang task yan, we need to be in the moment. Ang imposter syndrome kasi nakaka-anxiety siya, no? Anxious yung person. Being in the moment would lessen that fear. Ang ganda ng sharing ni Daphne dahil alam ko lahat tayo to a degree nararanasan yan. In fact, magugulat kayo. Ang sabi ng mga pag-aaral, yung mga pinaka parang accomplished, sila yung mga nakakaramdam nun. Eto sabihin ko sa inyo, yung mga typical. Una dyan, yung mga perfectionist yan. Kasi gusto nila lagi perfect. Pag hindi mapunta sa ganun, feeling nila failure na. Yung mga eksperto, yung mga professionals, doctors, award-winning actors, lahat ng mga ganyan. Ang dali nilang ma-feel na parang hindi ako enough dahil kung hindi nila maabot yung gusto nilang usual performance, di ba? Ang mga nanay, yung mga super nanay dyan, akala nila pwedeng gawin lahat. Nung lahat kasi, di ba, multitask. Ako bahala sa lahat. Pag meron silang hindi nagawa, ang sama-sama na naloob nila, nadadown na sila at sobrang nega na, di ba? Parang lahat tayo na, sino pa? Yung mga henyo, yung mga super talino na alam nila, ina-expect ng lahat na matututunan nila agad, tapos hindi nila nagagawa Van yun. Gogh, Albert Einstein. Sobrang na tapos yung isa pa, yung mga gusto nila, feeling nila kaya nila gawin alone, yung nahihiya or ayaw humingi ng tulong sa iba. Yan yung mga typical. May nakaka-relate? Oo. Justin, ano? Hi. Hindi, saan ka nakaka-relate doon? Are you any of those or? Parang mix of each of those. No? Hindi yung, for example, asking for help. Minsan nahihiya din kasi to ask for help. Depende rin. Kasi may mga may social cues and everything din dyan, di ba? Maui, paano mo na-feel yun sa'yo? Ako, Mami, actually, sa mga binanggit mo, no, siguro mga tatlo doon ako. Kaya sobrang guilty din ako, so mukhang may imposter syndrome ako. Unang-una yung pagiging perfectionist. Sa pagiging perfectionist ko, maliban sa the whole totality of imposter syndrome, ang isa dyan is,
nagiging nade-delay ko yung mga trabaho. So, kasi gusto ko nga perfect, parang, this is not, hindi ito yung lugar, hindi ito yung itsura na gusto ko. So, nagpo-procrastinate ako. Yun yung isa sa problems ko. At saka yun nga, magiging pessimist din. So, puro negative, unfortunately. Pero, parang like ko iniisip na, it's gonna go wrong, may maling mangyayari. Or hindi ako good enough, or kulang ako sa ganito, or nagkamali ako, then I'll be so hard. Di ba you know that, Mami, na medyo mabigat yung dating sa akin pag may pagkakamali Minsan ako. pinapaginipan. Yun na yun. You dream about it. You dream about it. Ako naman iba. Kasi sa akin, napansin ko sa cycle ng buhay ko, yung pinakatakot ako na mga desisyon, yun yung pinakamalalaki yung fruits of the labor. Okay. So, I actually like doing things afraid. So, kung hindi ko alam kung paano to gawin, na-excite ako kahit natatakot ako. Ay, maganda. So, and I've also learned how to be more forgiving of myself. So, for example, nagkamali ako today, natatawa ako doon kasi, ay, nagkamali ako today, bukas ulit. Yun. Ganon. That's a good thing. Pero Ganon maniwala ako. kayo, hindi agad Ay, ganyan hindi si agad. Dimples. Natutunan na lang niya. Natutunan, hindi agad. Oo. Pero, proseso yan. Na, ako lang kung may ipapayo ako sa kanila, ate, alam ko mahirap ang buhay. Ang problema hindi nawawala, araw-araw bumibigat yan. Pero sabihin ko sa inyo, yung problema, pag yan tinambayan nyo, dadami lalo. Ay, totoo. So, Daanan. i-address natin. Sabi nga nila, don't just go through it, grow through it. Wow! Galing! Ganda. O, si Mikey, kala nyo, paka-confident na dating. Meron din yan kuminsan, I'm sure. Ano naman sa'yo, Mikey? I think of the 5 of us kasi here, the pandemic basically changed my life. Parang feeling ko papasok ng pandemic. I don't know if you guys were doing the same thing, entering the pandemic. Sa akin, totally different person. Like, atleta ako, papasok ng pandemic. Now, it's like, nagugulat pa din ako na nasa morning show ako or sometimes na nasa news ako when people send me pag namalabas sa frontline. So, medyo parang, siyempre, the pre-pandemic life was longer than the now, di ba? 2 years pa lang, di ba? So, parang, nandun pa ako sa, talaga, utak ko dati, parang jack lang ako, di ba? Parang player ako dati, basketball player. Ngayon, parang, ganyan na ba? Parang si Tito Mikey, iba kay Mikey. Kay Mikey yung lumalaking Mikey. Okay lang yun. At saka napakaganda na nag-share tayong lahat para malaman ninyong lahat na hindi kayo nag-iisa pag nararamdaman nyo yan. Dahil yun naman ang unang kailangan is malaman nyo na may ganyan. Normal din naman. Sabi nga ni Mami Dims, wag nyo lang tambayan. Kailangan nyo lang talagang wag nyong wag nyong pabayaan na kainin kayo ng mga pangamba ninyo. At wag nyong kalimutan din na yung pagkukumpara, yan ang kuminsan pinakamasakit. Kasi ang kinukumpara nyo kuminsan yung pinakapangit na nakikita nyo sa sarili nyo dun sa pinakamagandang pinapakita ng mga tao sa social media. Wala pong comparison yun. Kaya ingat-ingat sa pagko-compare. Yes. Diba? Mami Chiki. Huwag niyo kakalimutan na mga kapatid, comparing is the thief of joy. Of joy! Okay? Kaya Maraming mamaya, salamat. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.